Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng makeup sa katalinuhan? Ang makeup, ginagawa kanyang maganda, gwapo, presentable ang itsura mo. Amen? Pero ang katalinuhan, ginagawa naman niyang maganda at mabuti, maayos ang pagkatao mo. Please do not forget that. A makeup can make you beautiful outside, but it is wisdom that can make you beautiful and good inside. Pero huwag niyo din pong kalimutan ito. Para maging epektibo ang katalinuhan, kamukha dapat ng makeup, ina-apply yan. For wisdom to take effect, just like a makeup, you need to apply it. Kung gusto mong gumanda ang iyong muka, maglagay ka ng makeup. Amen? Paano ka gaganda kung meron kang makeup, nandyan lang sa bag mo, nandyan lang sa iyong lamesa? Walang kwenta yung makeup. Paano gaganda ang pag-iisip mo, ang iyong nararamdaman, ang iyong buhay, kung nandyan lang ang katalinuhan, pero hindi mo ito sinasabuhay? Wala din itong kwenta, wala din itong kahulugan. Amen? Ang tanong, yung alam mo ba, ginagawa mo? Yung natutunan mo, sinasabuhay mo? Baka naman kaya naghihirap ka dahil alam mo na dapat yung gagawin mo, pero hindi mo pa rin ginagawa. When you fail to apply wisdom in your life, you will fail also to experience happiness, health, and holiness in your life. Bakit kaya naging mangmang yung mga dalaga dito sa nabasa nating ebanghelyo? May 5 hangal o mangmang. Meron din po mga 5 mga matatalinong dalaga. Anong pagkakaiba nitong dalawa? Bakit naging hangal yung 5 dalaga? Bakit yung 5 napakatalino nila? Simple lang po. Yung mga mangmang, yung mga hangal, alam nila ang dapat nilang gawin. Alam nila na gagabihin sila. Alam nila na dapat meron silang ekstrang langis. Pero hindi nila ginawa yung alam nila. Hindi sila nagbaon ng ekstra. Habang yung mga matatalino, alam nila na gagabihin sila, alam nila na kailangan nila ng ekstrang langis, yun yung ginawa nila. So, the difference is, of the foolish and the wise is the application of knowledge. Kaya nga po, magandang itanong ito. Ano ba yung mga alam natin na mabuti pero hindi natin ginagawa? Ano yung mga alam natin na tama pero hindi natin sinasabuhay o ina-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Yung mga iba nakakatawa, kumukuha po ng kaha ng sigarilyo. Ano yung nandoon sa sigarilyo? Nakasulat na po, smoking kills. Pero naninigarilyo pa rin. Ano pong tawag nyo doon? Walang iba kung hindi katangahan. Pasensya na po for the term. Pasensya na po doon sa salita. Alam na po ng iba, nakakasira ng atay ang alak. Alam na po ng iba, nakakasira ng tamang pag-iisip, pag-iinom ng alak. Pero patuloy pa rin sa paglalasing. Anong tawag niyo po dyan? Walang iba kung hindi katangahan. Alam na ng iba na nasasaktan nila ang kanilang mga misis o kanilang mga asawa dahil sa kanilang hindi pagiging tapat. Pero patuloy pa rin sila sa panloloko sa kanila. Anong tawag niyo doon? Walang iba kung hindi katangahan. Alam mo na nasasaktan mo ang iyong mga magulang dahil sa iyong paglalaban sa kanila, pagsasagot-sagot sa kanila, nawawalan ka na ng galang at respeto sa mga nakakatanda sa iyo. Pero patuloy pa rin ang tigas ng iyong ulo. Anong tawag mo doon? Walang iba kung hindi katangahan. Alam na po natin ng mga basura natin nagiging sanhi ng pagbaha. Pero patuloy pa rin tayo sa pagtatapon na wala tayong pakialam. Anong tawag natin dyan? Walang iba kung hindi katangahan. My dear friends,
failure to apply knowledge is foolishness. Hindi po katalinuhan ang paggawa ng kasamaan. Pag po umiinom kayo ng gamot, tanong ko lang po, ninanamnam niyo po ba? Pag umiinom po kayo ng gamot, kinakagat niyo po ba? Nilalasap niyo po ba? Sinisip-sip niyo po ba? Di ba hindi? Pag umiinom tayo ng gamot, anong gagawin po natin? Para malunok natin, iinom ka ng tubig. Di po ba? Kung pagdating po sa matamis na pagkain, pansinin niyo po, gusto natin na nagtatagal sa atin. Pero pag mapait at hindi masarap yung ating nalalasa, agad natin nilulunok, agad natin inaalis, madalas sinusuka natin. Pero bakit ba pagdating sa ating pag-iisip, bakit pagdating sa ating spiritual na buhay, isipin niyo po ito, baliktad yung ating ginagawa. Pagdating sa mga magagandang alaala, bakit natin agad kinakalimutan? Binabaon natin yung ating mga magagandang karanasan. Pero pagdating sa mga mapapait na alaala, yan ay yung palagi nating inuungkat. Yan yung palagi nating binabalik-balikan. Diba? Kayo po mga misis, palagi niyong binabalik-balikan yung pagtataksil ng inyong mga mister. Hindi niyo makalimutan yung kanilang pangangaliwa sa inyo. Pag nakikita niyo yung kanilang pagmumuka, agad kayong naiinis at nagagalit. Nanggigigil kayo sa kanila. Naaalala mo palagi yung sakim mong kapatid dahil inagawan ka ng mana. Masakit pa rin yung loob mo hanggang ngayon dahil hindi mo makalimutan na pinagsungitan ka ng iyong anak. Kala mo kung sino na siya. Hindi mo pa rin makalimutan hanggang ngayon na hindi ka pinahiram ng iyong kaibigan. Nagpapatulong ka sa kanya, pero hindi ka pinansin. Hindi mo pa rin mapatawad ang iyong sarili dahil naloko ka, na-scam ka, nawala yung pinaghirapan mong pera. Hanggang ngayon, napakasakit pa rin ng iyong nararamdaman. Yan ang malungkot na kwento. Ginagawa nating malungkot, ginagawa nating miserable, ginagawa nating kawawa ang ating mga sarili. Dahil sa ating pag-iisip, pero ang tanong, yan ba ang kagustuhan ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na palagi kang malungkot at miserable sa iyong buhay? Alam natin ang sagot dyan. God is good. Sobra-sobra. Gusto ng Diyos na tayo'y palaging masaya. Gusto ng Diyos na tayo ay palaging payapa. Kahit na nagkasala tayo na paulit-ulit sa Kanya, hindi niya inaalala yung ating pagkakamali. Kahit na napakatigas ang ating ulo, pasaway tayo palagi sa Kanya, kinaaawaan niya tayo. Kahit na palagi tayong lumalayo sa Kanya, pinapatawad tayo ng Panginoon. Hindi tayo katulad ng Diyos. Ang palaging iniisip ng Diyos ay kung gaano niya tayo kamahal, kung paano niya tayo ililigtas, at kung paano niya tayo pagpapalain. Pero tayong mga tao, ang tigas ng ulo natin. Palagi nating pinapahirapan ang ating sarili na hindi naman dapat. That is the problem with us, my dear friends. We make ourselves suffer more than necessary. At yan din po ang problema na narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo. Palagi daw nag-aayuno ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang mga alagad ni San Juan Bautista. Palagi silang nagsasakripisyo. Palagi nilang ginugutom, pinapahirapan ang kanilang mga katawan. Ang tanong nila, bakit daw si Jesus at ang kanyang mga alagad, hindi sila palaging nag-aayuno? Sa totoo lang po, nag-aayuno naman si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pero sumusunod sila sa utos galing sa libro ng Levitiko. At ano po ang nakasaad talaga sa turo na galing sa Diyos? Ang pag-aayuno dapat
Isang beses lang yan sa isang taon. Dapat ginagawa lang yan ng magdamagan. 24 hours lang dapat yan. Pero nung ginawa po ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga nakakatanda na Hudyo, dinagdagan na naman nila ang inutos ng Diyos. Ginawa nilang 2 beses sa isang linggo ang pag-aayuno. Imagine that, from being once a year, 24 hours in a day, ginawa po nilang 104 times in a year. Pinahirapan nila ang kanilang mga sarili. Kaya nga po, sumagot si Jesus ng ganito, mag-aayuno ka ba habang kasama niyo ang lalaking ikakasal? Gugutumin mo ba ang iyong sarili habang ikaw ay nakikipagdiwang? Ano pong ibig sabihin ni Jesus dito? Sinasabi lang niya sa kanila, kasama niyo na ang Diyos. Nasa piling niyo ako. Bakit niyo ba pinahihirapan ang inyong mga sarili? Yan ang problema ng mga Pariseo, eskriba, at mga nakakatandang Hudyo. Nakatingin pa rin sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga nag-aayuno sila. Pero pinapaalala ng ating Panginoon sa atin, tingnan nyo naman ako. Pansinin nyo naman ang pagmamahal ng Diyos. Manatili lang kayo sa presensya ng Diyos at gagaan, sasaya ang inyong buhay. Ano po sa tingin niyong mas mahalaga? Ang maging tama o ang magmahal? What do you think is more important? What would you choose? To be right or to be kind? Ito po ang sagot. Ito po ang mas tama. Both of those two things are important. To be right and to love and to be kind. And yet, there is a correct way of doing those two things. Remember this, before you assert being right, you should first try to love. The principle is, the correct practice should be, before you correct, you should connect. Bago mo ituwid ang mga tao sa kanilang pagkakamali, kailangan ka munang makiisa, makisama, kailangan munang mahalin mo sila. Amen? Kasi yan po ang pamamaraan ng Diyos. Tingnan nyo man po, basahin nyo sa Genesis. Di ba ang tao nagkamali siya? Si Adan at si Eva. Pero anong ginawa ng Diyos nung nagkamali sila? Sinermonan ba niya agad? Di ba hindi? Pinarusahan ba niya agad? Di ba hindi? Alam ng Diyos, nagkamali, nagkasala si Adan at si Eva. Pero ang unang-unang salita na sinabi ng Diyos sa kanilang dalawa, nasaan kayo? Anong ginawa niyo? Bakit ginawa niyo yan? See, before God corrected them, He first connected with them. At kahit na nung pinaalis ng Diyos si Adan at si Eva sa paraiso, ano daw ang ginawa ng may kapal? Ginawa niya muna sila ng damit. Hindi niya pinabayahan na umalis itong kanyang mga minamahal na hubot-hubad sila na wala silang protection. See there that God first loved before He asserted Himself being right. Yan din po ang problema naman ng mga kaaway ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Palagi ang mga Pariseo, mga eskriba, mga nakakatandang Hudyo, pinipilit na sila ay tama. Hinahanapan ng butas ng mali ang ating Panginoon. Alam naman ni Jesus na makasalanan ng mga tao, alam naman ni Jesus ang tama at mali, pero kamuka dito sa ating kwento, bakit po binigyan niya ng pansin yung pagkain kaysa sa pagsunod sa batas? Kasi nagugutom yung mga tao. Kasi meron silang kailangan. Look at the reason of Jesus. Before He tried to be correct, He first loved. He first connected with people.
He tried to look what are their needs. Kasi po mga kapatid, kung uunahin natin palaging maging tama bago tayo magmahal, bago tayo maging mabait, sisirain natin ang loob ng ibang tao. Kung palagi mong pinipilit na ikaw ay tama, sasakit ang loob ng ibang tao. Kung bago ka magmahal, palagi mong tinutuwid ang pagkakamali, ang kasalanan ng iba. Kung palagi mo na lang tinitignan, nakikita ang butas, ang pagkukulang ng ibang tao, bago mo sila mahalin, bago ka maging mabait, bago ka maging mabuti sa kanila, titigas ang puso ng mga yan. Lalong titigas ang ulo ng ibang tao. Imbis na makatulong ka, makakasakit ka. Tingnan nyo na lang po, kayo pong mga magulang. Ano yung ugali nyo? Diba? Lagi nyo pinapagalitan yung bata. Nadapa yung bata, agad papagalitan mo, ano sasabihin mo? Ikaw kasi, bakit hindi ka tumitingin na mabuti? Di po ba? Bata yan. Wala pa naman siyang gaanong kontrol sa kanyang mga paa. Bata yan. Alam mo naman, wala pa naman talagang gaanong disiplina. Palagi bang kasalanan ng bata? Kung talagang merong bato doon, kung talagang hindi niya nakita. Nadapa na nga, umiiyak, nasugat, pagkatapos, tingnan nyo ano yung unang-unang gagawin ng magulang. Sisigawan, sesermonan, papagalitan. Nasasaktan na nga. Pagkatapos, dinoble mo pa yung sakit niya. At saan mo siya sinaktan? Di ba sa damdamin niya? Nasaktan na nga yung bata. Di ba anong unang-unang gagawin mo? Yakapin mo. Halikan mo yung sugat niya. Pagpagin mo yung dumi doon sa kanyang paa. At pagkatapos, doon mo siya sabihan na, "O anak, susunod, alam mo na ha. Tingnan mo na mabuti kung saan ka dumadaan, kung saan ka naglalakad." Hindi yung nadapa, agad papaluin mo pa. Kaya nga nagre-rebelde sa'yo eh. Bakit po kaya pagkatanda-tanda na natin, yung magulang, yung mga anak, nag-aaway, nagkakasakitan ng loob? Yan ang isang dahilan. Kasi, ang tanda na, kahit na matanda kayo, kahit na tumanda na kayo, kayong mga anak nila, sumasakit ang loob ng mga magulang mo pag pinagsasabihan mo sila. Sasabihin naman ng mga anak, Father, tama naman po ako. Kasi naman si Mami ang tigas ng ulo. Alam na nga na bawal na kumain na matataba. Nakita lang yung chicharon. Pinipigilan ko na. Nakikipag-away pa sa akin. Yes, you are correct. You are right. And yet, the question is, have you first loved? The question is, have you first been kind? Father, ito yung paraan ko para ipakita ko yung pagmamahal ko sa Kanya. Tama nga naman. Pero merong mabuti pang mas paraan. Hindi po ba? Before you try to correct, try to connect first. Karamihan sa mga mag-asawa, yan din ang pinag-aawayan. Yan din ang problema. Kasi yung isa, pinipilit, tama ang desisyon niya, na lumipat muna sila, tumira dun sa kanilang mga magulang. Kasi wala silang pera. Pero yung isa, ayaw naman tumira doon. Kasi nakikialam yung kanyang biyanan. Oo, maaaring tama ka dun sa desisyon mo kung paano gastusin, hawakan, ang pera, i-budget, yung bagay-bagay. Pero tingnan mo yung paraan ng pagsasalita mo sa iyong asawa. Baka naman pinipilit mo yung tama, pero sa paraan kung paano mo siya kausapin, nasasaktan mo yung kanyang damdamin. Di po ba? The rule is, first be kind. First try to love before correcting. Because the most right thing that we can do every day is to be kind and to love. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi ka magkakamali pag mas inuuna mong pinipili na magmahal ka, na maging mabait ka. Gusto mong lumambot yung puso ng mga tao. Gusto mo talaga na mapagbago mo sila. Bago mo pangaralan, bago mo sigawan, bago mo sermonan, subukan mo, mahalin mo sila, maging mabait ka sa kanila, maging mabuti ka sa kanila. Sila mismo, bubuksan nila ang kanilang mga puso't damdamin sa iyo. Sila mismo itutuwid at itutuwid nila
ang kanilang pag-uugali, ang kanilang mga sarili.